Kamusta mga 5-9 and mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga ongoing sa kanilang duty po ngayon at sa mga duty pa lang, ingat po tayo lagi sa trabaho. Always remember po natin yung safety and security po sa ating area of responsibility. So ngayon po yung topic po natin, kadalasan po ito yung mga tanong, yung mga agam-agam ng ating mga kapwa natin security personnel about sa pagiging isang officer. Dangan nga pinopromote sila pero takot sila, ayaw nila. Hayaan na lang daw na sila security guard na lamang. Hindi lang, kumbaga hanggang security sila na lang. Yun ang gusto nila. Pero alam po natin, lahat po may kapasidad na ma-promote. Meron lang ina-accommodate. Lahat tayo, walang ibig sabihin na accident lang sila na naging officer. Ang dami pong mga magagaling na security guard na supposed to be officer na sila. Pero ano kaya yung mga dahilan kung bakit ayaw nilang tanggapin yung mga opportunity o ayaw nilang abutin? Kasi pag ginusto natin, mangyayari. Lalo kung nung gusto mo, talagang gusto mo. So ito yung mga hindrance kung bakit. Kaya dapat tayong mga security guard, aim high. Huwag nating hayaan na natapos ang karera mo sa pagiging security guard na nagretiro ka, plain guard ka pa rin. Hindi natin minamaliit po. But I want to emphasize here is to boost you up. Na talagang dapat magkaroon ka ng dream na gawin mo. Kaya mo naman po yan eh. Lalo po ngayon, high school graduate, pwede ka na maging officer as long na credible ka, na alam mo na, may mga marunong ka. Okay, so ano yung mga dahilan? Reason kung bakit ayaw nilang maging isang security officer despite credible sila. Una is yung self-confident, na wala silang tiwala sa sarili. Nawawalan sila ng tiwala, yung para bagang ang baba ng tingin sa sarili nila. Ganun po talaga, hindi ito, real talk po tayo. Huwag tayong maging plastic na, okay naman ako sa ganito eh. Hindi po eh. Kung baga kaya ka naman iangat eh. Kasi ang iba nagtitiwala sa atin, despite tayo, walang tiwala sa sarili. Yun lang. Bakit? Kulang ka sa self-confidence sa sarili mo. So, kaya po natin eh. Dapat tiwala sa sarili. Sabi nga, sino ba ang pwedeng unang magtiwala sa atin? Tayo eh. Kasi kung may tiwala ka sa sarili mo, how much more ng ibang tao? Napifree ka, nararamdaman ng ibang tao yan. Nakikita yan na kaya kang pagkatiwalaan, pero ikaw wala kang tiwala sa sarili mo. Even yung mga boss natin, alam nila kaya mo, pero kulang ka pa, kumbaga hindi mo padala yung sarili mo. Diba? Yung para bagang hindi mo pa kilala yung sarili. Kaya ang lagi sinasabi pa, di ba? Who knows yourself rather than you? Sino ba ang nakakakilala sa iyo ng buo kung di ikaw mismo, number one? Kahit magulang mo, kapatid mo, hindi ka pa buong kilala niyan. Pero yung sarili mo, kilala mo. Sarili mo yan eh. So, pinagkakatiwalaan ka ng iba, dapat isipin mo sa sarili mo, kaya ko ba to? May tiwala ba ako sa sarili ko? Kasi kung kayang ibigay sa iyo at wala ka namang tiwala sa sarili mo, wala pong mangyayari. Hindi mo maipi-perform yung trabaho mo ng tama kung kulang ka sa pagtitiwala sa sarili mo. Sa labanan ng buhay ngayon, ano lang, tapangan. Sabi nga sa layman's terms, kapalan ng mukha, pero nasa lugar ko. Huwag kayong matakot. So makasama po yan. Mamaya titignan natin. So yun, tiwala sa sarili. Dapat kilalanin natin yung sarili natin. Kung kaya mo, bakit hindi? Kasi pag hindi mo nasubukan, hindi mo malalaman kung kaya mo o hindi. Parang ito yan eh. Halimbawa yung mga nag-a-abroad sa ibang bansa. Gusto nila, pero hindi nila masasabing mga ibang bansa sila kung hindi nila susubukan. Paano sila makakarating sa ibang bansa kung hindi nila itatry, hindi sila gagawa ng paraan. So ganun din. Paano ka magiging officer kung ayaw mong gumawa ng paraan? Diba? Kaya tayo walang tiwala sa sarili. Kasi una, takot tayong mag-improve. Bakit ka matatakot mag-improve lalo kung sa tamang paraan? Kadalasan kasi ang mga iba, ang gustong gawin yung mali na napapariwara ang buhay, compare mo doon sa mapapabuti sila. Nag-experiment, kaya parang bata, di ba? Mga bata nag-experiment yan eh, pag lumalaki sila eh. Hindi nila alam na aakyat sa mga ganito, akala mo hindi mahuhulog kasi hindi nila alam, nag-experiment yan, pero hindi sila natatakot. Di ba? So, gag-guide natin. So, ganun din sa trabaho. May mag-guide naman sa'yo eh. Andyan yung officer mo, kung sakaling ipopromote ka, i-guide ka, basta ang kailangan lang matuto kang magpaturo. At dapat, i-extend mo yung effort mo to learn. Hindi po pwede kasi na gusto mong ma-promote, di ka mag-aaral. Sabi nga, learning is a continuous process yan. Dapat habang tayo i-playing card, kung gusto natin maging officer, inaaral natin yung trabaho ng officer.
Hindi po pwede kung kailan ka na maging officer tsaka lang mag-aaral. Pwede naman, pero dapat habang ka nag-security guard, inaaral mo na, especially how to manage people. Di ba? Making a report. Di ba? Yun yung mga ganon. Kaya naman yan habang plane guard ka gumagawa ka, makikita yan. Lahat naman lahat ng officer nagsimula sa plane guard yan. Ngayon, kung hindi ka dumaan sa pagiging plane guard, pero aaralin mo pa rin yung trabaho ng plane guard kasi yun ang magiging foundation mo. Diba? Sa previous vlog ko, sinabi ko na yun, wala pang idea sa pagiging plane guard, naging officer agad. Pwede yun, pero ang haba ng kanyang pag-extend doon. Compare mo sa plane guard ka, umaangat ka, madali mo nang makukup yung trabaho ng officer. Kasi tatalon ka na eh. Kung yung first step na supposed to be dadaan officer, nadahanan mo na. So, ang tatalunin mo na lang, yung second step na pagiging officer, yun ang aaralin mo na. Pero pwede mo nang maaral na habang plane guard ka, kung talagang may intention ka, na for how many years from now, I'll become an officer. Hindi po kayabangan yun. Yung kasi ibinibigay po yun, hindi hinihingi sa karapat-dapat. So, kung credible ka, why not? Extend your effort. Lakasan lang po ng loob. So, next, kung bakit tayo nagiging takot na maging officer, yun nga, yung pagiging walang tiwala sa sarili, walang kumpiyansa. Pangalawa is yung fear. Yung takot. Alisin po natin yung takot. Kadalasan, ito ang malaking problema sa mga tao. Sa lahat ng empleyado, hindi lang sa mga security. So, mag-focus sa security. Yung fear ninyo, ano ba yung tinatatakot ninyo? Diba, minsan lang tayo mabuhay sa mundo, ayaw pang i-enjoy. May takot na to the point na magpapasakop ka na sa takot, na magpapakulong ka na. Natakot ka, gawin mo. Diba parang ngayon ay takot ka sa height. Kasi gawin mo, tumalong ka sa matataas. Diba yung mga iba ganun ginagawa, ino-overcome nila yung fear nila. Takot sa madidilim, ginagawa, nagkukulong sa kwarto sila mag-isa. Kasi pag hindi mo ino-overcome yan, matatalo ka niyan. Ang worst ay yung magiging hindrance para hindi ka lumago. Na wala ka sa mundo, walang nangyari sa mundo dahil sa takot mo na hindi naman supposed to be dapat. Parang ganito yan eh, may natutulog sa isang madilim na kwarto na dalawang tao. Sa magkabilang kwarto, isa madilim, pares madilim, dalawang tao sila, magkaiba ng kwarto Yung isa takot na takot dahil sa madilim, isa naman ang sarap-sarap ng tulog, pares lang kwarto na madilim yon. So ano yung pinagkaiba doon? Yung paano sila mag-isip. Yung isa natatakot, inisip niya, hindi mangyayari sa kanya. Samantalang yung isa, inisip niya, wala namang problema, ang sarap ng tulog. So baguhin ang pag-isip, yun lang po yun eh. Nasa isip po lahat kung bakit ayaw mong natin lumago. Kasi pag inisip mo, susunod ang katawan mo basta gusto mo. Kasi inisip mo, nag-negative ka, hindi, susunod yung katawan mo. Parang ganito lang yan, pupunta ako sa ganitong lugar. Sabi ng isip mo, pupunta ako. Sabi mo naman ng katawan mo, awag na nga, bumalik ka ng isip mo. Isip pa rin lagi, hindi na susunod yung katawan mo. Pag sabi mo, gusto ko, pupunta ka, hindi susunod yung katawan mo. Kaya lahat nabubuo sa isip. Kaya dapat binabantayan yung isip natin. Pag gusto mo, alam mong tama, go ahead. Alisin natin yung fear. So walang mangyayari. Sabi nga, laki-laki ng Lord natin eh. Sabi nga, ang mundo footstool niya lang to eh. Tapos takot ka. Nasaan na yung ano mangyayari sa buhay mo, lalo kung pamilyado ka na. Iyan ba ang ipapamana mo sa pamilya mo, yung pagiging takot? Kaya ang daming nalulokong tao kasi takot. Kailangan matakot. Basta tama ka. Yun lang yun. Makipagtalastasan. Makipag-usap ng tama kasi alam mo namang tama ka eh. You have to justify the rights. Pag yung tama ka na nga eh, ayaw pa. Diba? Dapat pag tama ka, alam mong magandang ikabubungan nito, pinag-aralan mo, pinaglimi-limi mo ko, whatever it takes, ikaw yan. Sinusumubok ka at nagkamali ka, huwag kang matakot, natuto kayo. Kaya nga yung sinasabi, diba, ang sumubok at nabigo, hindi naman tunay na kabiguan yan. Ang hindi sumubok kailanman, iyon ang tunay na kabiguan. Kasi wala kang ginawa eh. Ang mga taong masenso sa buhay, nag-try yan eh. Hindi lang isang beses. Sabi nga, failure is a fruit of success. Diba? Hindi po pwedeng hindi ka okay na umasenso ka na hindi ka nagkamali. Kung hindi ka magkakamali mangyari, paano ka matututo? Kaya nga balance eh. So dapat pag limi-limiin po natin kasi ang dami talaga mga security guard ngayon na qualified na maging officer. At pag kayo naging officer na, wag naman aangas. Wag naman yayabang. Kailangan nandun ka pa rin kung bilang isang tao. Paano ka mag-guide? Kasi pag nag-officer ka, hindi ibig sabihin authoritarian ka, yung talagang entitlement ka na. Hindi. Kailangan ikaw yung mag-guide sa mga tao. Mabigat ang responsibility na gagawin mo. Hindi ito pakapritsyo na, officer na ako, eto lang. Hindi po.
it takes a lot of responsibility that you handle. Hindi rin biro. Kaya nga, the more na meron kang umaangat ka, then may daming responsibility na iaatang sa'yo at umaasa sa'yo. So, kinakailangan maging mapanuri tayo dyan. Okay? Last po na reason, yung about responsibility concern, na ayaw mo ng responsibilidad. Parang gusto mo lang, eto ka lang, yan, parang yung alam mo halamang bonsai, na pwede namang lumago ang ginagawa ni ba't tinatali para hindi lumago. So ano po, bonsai ka ngayon? Andiyan ka na lang. Walang challenge. Kaya kailangan ang buhay, challenge mo din. Gusto mong mag-grow. Huwag kang placing. Responsibility talagang gagawin mo. Nagpamilya ka, dami responsibility, hindi ka natakot eh. Diba? How much more sa mga ganyang bagay ba? So kinakailangan dapat i-overcome po natin yan. So, yun ang kinakailangan na pinakahuli po natin is trust yourself. Dapat pagkatiwalaan mo ang sarili mo, number 1. Kasi walang magtitiwala sa iyo kung yung sarili mo hindi mo pinagkakatiwala. Kasi na-attract yan eh. Diba? At kung may tiwala ka sa iba nga siyempre ang kasama nito, ang lakas ng tiwala sa iyo. Dapat lang. Hindi kayabangan yun. Kaya yung mga iba na sobrang laki na tiwala sila, nagpupunyagi, umaasenso sa buhay eh. Nagyayamanan eh. Pero yung palaging place it, hiya, dungo, walang nangyayari sa buhay. Diba? Nahihiya, puro hiya. Ano mangyayari sa hiya? Nagkakapera ka ba sa hiya? Huwag lang yung kapalan ng mukha na malinis sa lugar. Ibig sabihin po, dali mo yung sarili mo ng tama. If you want to grow, and if you want to old rich, dapat alamin tanda yung sarili mo. Kaya mo i-handle, huwag kang mahiya. Tao yan eh. Hindi naman yan, kahit sabi yung anong pinag-aalang, kasi ang basta't mag-aalang ka, maayos ka, marespeto ka, kasunod po nun yung mga pag-grow mo sa buhay. At maraming taong magtitiwala sa iyo pag alam nila katiwa-tiwala ka naman at napagkakatiwala mo yung sarili mo. Paano mo i-handle? So kaya doon po sa mga security guard na gusto maging officer, alisin niyo po yung hiya, takot, at saka yung kawalan ng tiwala sa sarili. Ito po yung lumiliit tayo dahil dito. So kinakailangan po natin i-overcome po yan. Paano po yun? Try to study hard. Tapos po, magbasa tayo mga books, nood tayo ng mga makabuluhang panuorin sa mga YouTube na nakakapagpalago ng sarili, and i-apply po natin. So dahil po doon lalago po tayo. So maraming pong salamat, tayo po nakatulong po to sa mga inspiring security guard na gusto maging officer. Huwag po kayong matakot. Lakasan lang po ng loob yan. At pag sinimulan mo yan at ginusto mo, basta't nasa tama ka, marami sa'yo na humihingi ka ng tulong sa mga tao na kailangan mong matuto, tutulungan ka yan. Masarap turuan yung tao gustong matuto. And have a blessed day po sa ating